Sa isang bansang puno ng ingay ng politika at kontrobersya, sino ang nagsasabi ng totoo? Sino ang nasa panig ng bayan? Welcome to Bayang Pinas, ang news channel na hindi takot maglatag ng katotohanan. Dito, pinag-uusapan natin ang mga isyong may kinalaman sa kinabukasan mo, politika, pamahalaan at ang tunay na kalagayan ng ating bansa. Hindi kami bayad, hindi kami bulag. Sa Bayang Pinas, ang boses ng mamamayan ang tunay na headline. Kaya kung sawang-sawa ka na sa mga baluktot na impormasyon at scripted na kwento, dito ka na. Dito sa Bayang Pinas, tayo ang bantay at boses ng bayan. Kung gusto mong manatiling mulat at informed, don't forget to like, share, and most importantly, subscribe dahil sa panahon ngayon, ang kaalaman ay kapangyarihan. Ito ang Bayang Pinas, balitang totoo, pusong makabayan para sa sambayanang Pilipino. Tara na't alamin ang tunay na balita. Sa may Pasay. Sabi ko kasi sa kanya, para mapaniwala mo ako na talagang matatag ka at lahat ng sinasabi mong yan ay tama, may panahon pa naman, magpanotaryo ka. Oho. Para sa akin lang yun eh. Opo naman. Oh. Para pabilibin niya lang ako. Kasi mabigat yung mabigat yung mga akusasyon niya. Opo, nung basahin ko, sabi ko, mabigat yan nakahanda ka ba riyan? Opo. Ba't mo gagawin to? Para sa bansa po. Kanya. Ako po ay nalulungkot na yung palang mali-malitang perang 1,000 lang. Kayang-kaya na ng NFA yan kasi nagbaba-per ang NFA, di ba? Hindi mo may papalitaw na kinakailangan. Binaba nila yung taripa para sa ganun maraming mag-import. Bumahan ng bigas. Oo. Oh, ang nalugi mga farmers. Yung mga traders pupunta ng mga farmers. Oh. Wala na kanya, 20 pesos na lang ang bigas. Benta nyo na sa amin yan. Wala na kanya. Bibili nila between 15 to 16 pesos per kilo ng palay. Oho. Ang production cost niya 20 pesos eh. Eh di lugi. Lugi ho yun. Iyak Oh, ho yun. sabi niya, teka, hindi pala 15, hindi pa pala nabilad yan kanya. 8 pesos lang. Nako. Iiyak yung farmer eh. Oho. Eh pagka ganun Iba yung binila, di ba yung... Opo, dry at saka yung wet na palay. Oh, 20 pesos ang production cost mo. Wala na. Tapos mabibenta mo, 8. Kaya gagawin po ng mga magsasakasin, hindi na magbebenta. Sariling ani na lang nila. Kakainin. Sa kanilang pagkain na lang yun kaysa ibenta nila. Di ba? Kasi palugi. Kaya nga, ang tawag nga sa farming sa atin, subsistence farming. Oho. Sila'y nagsasaka para lang may makain ang pamilya. Hindi sila nagsasaka para makinabang. Yung iba maibenta, maidagdag sa export natin. Opo. Dati nag-export tayo eh. Ngayon tayo na yung importer. Tayo na ang pinakamalaking importer ng bigas. Nakakahiya. Naku. Agricultural country. Ang Singapore walang sakahan. Niwala po taniman ng Singapore. Oo. Di ba? Opo. Yung Japan walang mineral, tayo may bundok tayong sari-sari, ang napakaraming mineral. Ang kulang lang tayo talaga gasolina eh, pero karamihan ng mineral meron tayo eh. Oho. Ba't di na lang tayo mag-swap, di ba? Pwede ba yun? Halimbawa, si Nelson ang presidente. Oho. Makikipag-swap siya sa ano, Shop ng presidente? Hindi. Yung punta ka ng Saudi. Palitan lang tayo, di ba? Tayo, wala tayong langis eh. Ikaw, wala ka namang ganito. Barter Pero trade. Barter na lang tayo, siguro. No? Panahon ng galleon trade. Pero sa budget briefing nila, Sen, naitaguyod ba nila? Paano nila dinidepensa ngayon yung kanilang budget? Naku, napakaraming pinag-uusapan ito para sa Carabao industry, para sa gatasan ng gasus. Mario Joseph, hindi ka ako. Ang dapat na panagutan nyo dyan ako yung high value crops. Okay. Napakaliit ang pondo ng high value crops. Pinipilit natin yung bigas. Wala na tayong kita riyan eh. Oho. Mas mabuti pa nga yung bumili na lang tayo kung may pera tayo. Kamukha ng Singapore. Opo. Ang Singapore, yung pinakamasarap na bigas kaya nilang bilhin anytime.
Dahil may pera sila. Yes po. Hindi sila nagtatanim. Magpapagod ka pa nagtatanim. Wala namang kinikita yung farmer mo. Wala na gusto magtanim eh. Ba't kaya ganun ang Singapore sila? Silang unang-unang may food security, samantalang wala silang taniman. Ano? Marami silang pera. Kasi magaling silang mag-ipon ng ano nila. Di ba? Naging financial center sila. Puntahan sila lahat ng mga Pero negosyante. umaasa lang sila ng kalakal galing sa ibang bansa. Wala silang sarili. Oo nga, pero yung bansa nila na itatag nila bilang financial center. Daungan ng kung ano, nakita mo pati yung mga yung gasolina nang gagaling, dadaan mo na Singapore yan. Singapore nga yan. So, sila yung magdidikta ng presyo, na, di ba? Singapore crude, sabi niya. Yes po. Yun ang batayan natin sa Pilipinas eh. Oo, di ba? Eh kaya pala marami ho ngayong mga anak ng mga magsasakasin gusto magsiman na lang. Sa pagsiman daw 6 na buwan, pagbalik nila at least kahit papaano meron silang sariling bahay, may sasakyan. Ganun po ginagawa nila ngayon. Kaso hindi naman masyadong nasusuportahan kasi yung mga seafarers natin, di ba? Ay, tama, Sen. Ang daming mga challenges diyan, di ba? Lalo na yata sa training eh. Sen. Kasi ang tawag sa kanila sea base, di ba? Sea base. Merong land base. Eh paano? Sa land base pa lang, gulong-gulo na sila eh. Isipin mo. Sa Saudi lang, halimbawa Saudi. Napakarami ng problema sa Saudi. Siguro sa estimate ko, mahigit sa 100 ang may problema, no? Eh kasi 1 milyon naman mahigit po at ang Pilipino doon, Sen. Marami nga. Saudi pa lang. Kasi sa Saudi, sa dami ng ating mga OFWs doon, lalo na yung mga domestic helpers. Yes po, oo. Ito yung palaging hinaharas, no? Prone sa abuse yan, Sen. Marami rin namang may kasalanan sa mga pero karamihan, may kasalanan din yung mga employers. Di ba? Hindi sila pinasusweldo sa, o kaya yung kontrata, hindi naman maliwanag. Ito yung salary niya, hindi naman ibibigay. O kaya naman, hindi sinusweldoan sa oras. O kaya masyadong stricto. Napipilitang umalis ngayon yung ating kababayan. Pag umalis ka, ililista ka niya, iuulat ka niya, hurob. Ikaw ang pinakawakawawa doon. Magagawa illegal nila po, yun. parang illegal alien ka tawag doon. Oo, pagka hurob ka, sila pupunta na sila sa bahay kalinga ng ating mga embahador. Kasi wala na eh. Hahanapin ka ng pulis, hindi demanda ka ng pulis, hindi ka makapagpadala ng pera sa ano. Napakarami niyan eh. Kaya kailangan nila yung mga abogado. Okay. Ang nangyari kasi, pagka sila nagkaroon ng kaso ron, ang unang ginagawa ng DMW, pauwiin. Pero kasalanan ng employer. Yun ang first option. First option kasi para hindi na lang siya usigin, di ba? Pero kailangan ilaban mo siya. Para sa ganun, yung employer, hindi yung pinagtatawanan na lang tayo eh. Sige kasi huwag kayong mga matakot sa Pilipino. Kasi pagka yan hinaras natin, ang gagawin lang nila, uuwi sila. Pero kung ilaban mo, napakakunti naman ng abogado. Kasi ang mahal ng abogado ron. Ganun po. Ang abogado, magkano yung abogado rito? Abogado ng mga seafarers organization dito sa Pilipinas. Magkano binabayaran ng abogado? Doon, ang abogado, 350,000 sa pera natin. Katumbas. Monthly, ha? Kaya sabi ko sa kanila, sabi ko sa DMW, kumuha kayo ng maraming abogado, yan ang magpo-protection sa mga kababayan natin. Mahal talaga. Kaya yung 2.1 billion nyo na yan, kulang yan. Dapat ka ako, yung perang kinurakot sa flood control, bigay na lahat sa inyo ako. Para... puro land base ang problema nila. Yung sea base, hindi na nila masyadong nakikita. Di ba? Isa pa rin ho yun, dapat napagtutunan ng pansinsan, ha? Napakarami po yun sa worldwide. Yung skill na hinahanap nila, kailangan ganito yung ilang years kang na gano'n. Pagkatapos meron ka pang training sa ganito, ha? Kailangan meron kang, may period na training sa, tumataas yung level dapat. Diba? Yes po, Ang dami talagang problema. Alam niyo, dapat na payabungin natin dito yung... Kasi meron hong seafarer ngayon na hindi mo na kailangan mag-abroad eh. Yung kumbaga dito ka sa Pilipinas, doon ka sa mga dock, yung mga repair ng barko, kung ano-ano. Ito po, nasa Pilipinas na eh.
Pero, well, Hindi naman seafarer ang tawag doon. Mekaniko, ikaw naman. hindi po, pero nasa industry din Yung ng... nagdadrive. Oo. Ano tawag doon? Yung nagpa-park. Yung, di ba, pagpasok mo dito, pag nasa Pilipinas na, iba na yung... Yung kapitan. Yung nagpa-park eh. Hindi, gusto kong pag-usapan natin sinasabi ni Nelson. Sige po. Yung meron siyang kinukwento sa akin kanina sa Blue Ribbon Committee. Ano sinasabi mo sa akin? Hindi kasi po yung sa Blue Ribbon Committee Oo. ay wala nga tumatanggap na ng chairman. Tapos nagkaroon ng acting. Oho. Ang problema, may acting, kailan ang hearing? Nag-resist. Nakahang. Nakahang. Nakahang, oh. At ang isa pang tanong, itong mas magandang sagutin, matutuloy pa ba? O it's the end of the tunnel? Sen. Malay ko sa kanila, ba't akong tinatanong mo? Bilang member mo ng ano, Dapat tanong mo sila. Siyempre, dapat napag-uusapan napag-uusapan yan, po ng komite yan, Sen, di ba? Hindi kasi nung ako ang chairman kasi, alam ko yung gagawin ko, alam ko yung direction ko eh. Oh. Malapit-lapit na nga ako doon sa pinaka-ugat eh. Actually, ako lang talaga yung nakahanap ng ugat eh. Kung i-analyze ninyo, doon pa lamang doon sa sworn affidavit ng mga diskaya. Kaya ko naman sila iningganyo na Tumestigo. tumestigo kayo sa ilalim ng Witness Protection Program. Alam ko ang hirap ng pag-identify nung pinakamalaking isda. Oho. Walang gustong magturo. Lahat sila takot eh. May siyempre po. Oh. Naalala ba nyo, 15 yung unang pinatawag? 15 contractor sapagkat yun ang nalagay doon sa ulat ng Pangulo. Yes, kanyang zona. Oo, hindi ba nag-address sa mahiya naman kayo? Tapos, pina-analyze niya yung datos na binigay ng DPWH na maraming mali yun eh. Kaya lang, yun ang binigay ng DPWH. Parang minamali talaga yung Pangulo eh, di ba? Ang ginamit nilang datos, yun ang gagaling doon sa kanilang application na kung tawagin ay MYPS. Oho. Ang tamang datos doon, yung nando sa PCMA. Oo. Kaya makikita mo yung coordinates, malayo eh. Magmula sa 60 meters Hindi pala exact hanggang location 400 meters. Ay, malayo nga po yun. Oho. Pero kinuha ko yun, binigay ng Pangulo sa akin yun eh, yung USB. Opo. Ngayon, nakikita ko yung pangangailangan na matukoy mo talaga kung sino yung ugat. Dahil yung una kong, yung aking opening statement, baha eh, di ba? Baha. Sabi ko, we will get to the bottom of this. Oho. Sa ilalim. So, Sa ugat. Oo nga. kaya nga, sabi ko, physically, kung kinakailangan sisirin yan. Tama. Oho. Ngayon, mahihirapan ako ngayon sapagkat malalaking tao ito. Takot. So, yung pangalawang hearing, sinabi ko, kayo pong mga contractors, pag-isipan po ninyong mabuti ito. Meron po tayong batas na naglalaan ng proteksyon sa mga gustong tumestigo sa mga ganitong klase ng mga kaso. Alam namin ang panganib, alam namin ang disadvantage, maaaring natatakot kayo, pero nakalaan po ang proteksyon na nandyan sa ilalim ng batas. Pero ang kinakailangan lang, tulungan po niyo yung Estado, kailangan nating ma-identify, kailangan nating matukoy kung sino yung malalaking isda na yan. Oho. O yun ang aking pinload. Yun ang direction nyo. Oo. Yun ang tamang direction kasi naman talaga, Sen. Eh. Para may magturo, may magsalita. Doon sa una pa lang na hearing, sinabi ko rin. Pangalawang hearing, lumabas yung mag-asawang Diskaya. Yan. May dala-dalang sworn affidavit. Oho. O yun, isip-isipin mo, nabigla na lahat dun eh. Nakita nila na, sa una pa lang salita nila, 17 congressmen ang kanilang idinawit na ron. Yes po, lumutang na yung Hindi pangalan lamang nila. yun, ha? Hindi lamang yun. Nung nabanggit yung 17 pangalan ng congressmen, dalawa doon ang nagsabi daw, nandun sa kanyang ano eh. Halimbawa, sabi niya rito, sa paragraph 23 nung kanyang September 6 na 2025 na affidavit, karamihan sa mga kawani ng DPWH na nabanggit sa itaas ay paulit-ulit na binabanggit ang delivery ng pera ay para kay Saldico Oho. na dapat at least 25%.
Si Kong Marvin Rillo naman ay ilang beses na binanggit ang pangalan ni Speaker Martin Romualdez bilang kanyang malapit na kaibigan. Oh. Sa paragraph 26, si Kong Jojo Ang naman, lagi ring binabanggit sa lahat ng project sa kanya ay papondo ni Speaker at ni Saldico. Sa mga tweet, dito pa lamang ang dami niya nang binanggit Papunta doon. Kaya lang, aligasyon, di umano sinabi sa kanya nung dalawa doon sa binanggit niyang 17 congressmen. Ngayon, kapag ka ito'y binasa mong mabuti at ibabase mo sa mga sumunod na pangyayari, nagkaroon ng kaugnayan, na-corroborate Kasi nung mag-testify si Alcantara, binanggit niya si Saldico na nagmi-meeting sila sa Shangri-La BGC. At lahat kanya, sabi niya, napag-usapan ang plano ni Saldico na sumubok ng magbaba ng pondo sa distrito ni Alcantara. Ito. At nung lumabas din si Bryce Hernandez, ganun din. Corroborated lahat. Binabanggit ito Galing dyan sa mga pinag-uusapan po niyo sa Blue Ribbon Committee, sabi niya. Kanya, para mapaniwala mo ako na talagang matatag ka at lahat ng sinasabi mong yan ay tama, may panahon pa naman, nagpanotaryo ka. Para sa akin lang yun Opo naman. Para pabilibin niya lang ako. Kasi mabigat yung mabigat yung mga akusasyon niya. Opo, nung basahin ko, sabi ko, mabigat yan nakahanda ka ba riyan? Opo. Ba't mo gagawin to? Para sa bansa po kanya. Ako po ay nalulungkot na yung palang mali-malitang perang binubuhat namin at dinadala sa mga bahay-bahay yung pala ay galing dyan sa mga pinag-uusapan po nyo sa Blue Ribbon Committee, sabi niya. Matagal niya ako nahanap Kung sige kako, sige, finalize mo na yan. Kung total, may oras pa naman, humanap pa ng notaryo. Nakahanap doon sa may Villaruel Street. Sabi ko sa kanya, litratuhin mo yung kung saan ka nagpanotaryo para meron tayong referensya. Opo. Pinanotaryo, nung makita ko yung lugar talagang lang parang maliit na pagkaraniwan na street lang na nakalagay po Notary Public 24/7. Walang tulugan yun, Zed. Kasalanan ba ni Gutesa na magpanotaryo doon sino ba magdadry sila, hindi ba sila? Yes po. Sino maglalagay ng document number, page number, book number, bla bla bla. Sino mag-i-stamp nung Manila? Wala naman siyang pang-stamp na gano'n Yung notarial details. Kung hindi man pumirma yung abogada, siguradong meron siyang tao doon. May sekretary na siya yung pinapipirma dyan. May ibang taong pumipirma. Alam mo yung notaryo ngayon, naging cottage industry na Totoo po yan. Wala nang formalidad dyan. Dapat ang Korte Suprema ay bawal yung mga ganyan. Kasi sa notarial law, Jen, Nelson, yung nagpapanotaryo at saka yung nagnunotaryo, kailangan magkaharap. Yun pala yun. Pupunta ka sa notaryo. Pumunta ka sa Quezon City, halimbawa. Ang dami dyan nakatalatag. Pag ginanyan mo yung papel mo, relax ka lang dyan, bata ka niya. Kukunin niya. Pagkatapos niyang kailangan, magkano po? 50 kanyo, kaya 100. Yan na kanya. Pirma. Babalik ka ba doon? Ma'am, sandali po, bago po umalis, pwede po bang... Kayo po ba talagang pumirma nito? Wala namang gumagawa po. Pirma nyo nga uli para malaman ko kung talaga yung pumirma nito. Wala namang ganun Pagkatapos sasabihin nila, hindi kanya, mali yung... may perjury dyan. Paano perjury? Kahit na wala ng notaryo, humarap nga sila sa inyo Humarap siya. Sumumpa siya sa harap ng kapulungan. Pinagtatanong nyo siya. Tapos sasabihin nyo, peke. Gagawan nyo ng butas yung notaryo. Ito yung tinatanong mo kanina. Ang tanong mo kanina, tutuloy pa ba? Yun nga po. Yun ang inaabangan ng marami, Sen. Napakarami kasing aligasyon dyan Baka pag tinuloy, baka may lalabas na namang, baka Philippine Air Force naman ang... Ganun ba? O kaya SAP. Sila nagsasabi nun, ako hindi. Wala akong sinasabing ganyan. Ganon. Baka mayroon pang maglabasan. Bakit ang dami pang dapat na tawagin? Bakit hindi yun ang unahin? Unang-una,
17 ang binanggit ni Diskaya, ng mga Diskaya. Bakit hindi ilabas? Oho. Para pagtatanungin yung 17 congressmen. Di ba? Oho. Si Chavit Singson nag-disclose Ngayon po, oh. sa Parang Club nag-motion Filipino. kayo na ipatawag din siya, di ba? Oo. Oh. Ba't di patawag yun? Mhm. Si Martin Romualdez, ilang beses nabanggit na, kinonekta na. Oho. Kailangan kauna-unang ipatawag. Nagpahayag siya na willing daw siya, di ba? Kung Oo. talaga ipatatawag, oh. Naglabas ng statement nung nakaraan. Iba yung willing na willing, iba yung humarap ka doon para makita natin kung bagay. paano ka sasagot sa mga tanong. Ang problema, willing siya kaso. Sinabi nung aking predecessor na hindi ko na binabanggit ang pangalan dahil ayaw niyang banggitin ang pangalan ko. Oho. 67 daw ang congressman na kontraktor. Yung contractors. Bakit hindi patawag yun? Ang daming dahilan na dapat ituloy yan at marami kayong dapat na ilabas dyan. Pagtatanungin natin lahat yan. Di ba? Ang problema, kahit isang pangalan, hindi niya kilala. Sen eh. Nanghirap eh. Puro ganun eh. Puro na lang, kumbaga sa, anong tawag ba ron? Puro press release. Hindi, pagka may pelikula, may Trailer. may trailer. Parang ganun eh. trailer. 67 congressmen na contractor. Tapos, hindi naman magpa. Oho. Paano yung mga binanggit niya na mga dalawa yung kanyang naging privilege speech. Opo. Ilan ang contractors na binanggit niya doon? Mahigit na 10. Oho. Hindi ba natin tatawagin doon? Hindi ba natin pagtatatawagin kasama doon ang SunWest? Ang SunWest, this is the company founded by Saldico. Siya yung pinakamaraming nilatag na mga insertions na binabanggit ni Toby Chanko. 13.8 billion, 2 probinsya lang. Hindi mo matatawagin itong mga ito? Hindi man lang natanong Sen eh. Yung mismong kumpanya ni Saldico, hindi mo tatawagin? 15 yung sinabi ng presidente, hindi mo lahat tatawagin? Baka ipaubaya na po sa ICI, Sen. Kasi mukhang ICI na po ang tumutuntun sa lahat ng ito eh. Di ba? Hindi ko kaya ganun ang direksyon. Kasi ang Kamara, ipinaubaya na sa ICI. Baka naman ganun po ang direksyon ng Senado. Bakit? Ang Legislative Department sunod-sunuran sa Executive Department? Oho. Akala ko ba ang ating gobyerno ay binubuo ng 3 dakilang sangay? Oho. Ha? 3 dakilang haligi. Judiciary, Oho. Legislative, Yan. Executive. Oho. Ang IC Fuji Denso offers reliable, durable, and energy-saving appliances, whether it be for your home or business. Trust Fuji Denso appliances to be your long-term investment. Fuji Denso, quality above all. Upgrade your home, upgrade your business. Parang bakit? Oho. Nakasalig ba ang mandato ng Blue Ribbon Committee sa Legislative, Yan. Executive? Oho. Ang ICI is a creation of the Executive. Tama po. Oho. Ang legislature, 2 chambers, Kamara at saka Senado. Ang Senado, meron siyang blue ribbon. Opo. Kung mo ba nagtatag na ng ICI, Executive Department, hihinto ka na? Parang Bakit? Nakasalig ba ang mandato ng Blue Ribbon Committee sa gagawin ng ICI? Oho. Or vice versa? Hindi. Sagutin mo, Nelson. May isa pang problema. Oo. Kasi alam mo, itinigil ang Blue Ribbon, ang ICI ay ayaw namang i-open. So ang mga tao ay maghahanap talaga ng hindi ba? Maghahanap ng sagot sa mga katanungang nabubuo sa Bakit kanilang naman, isipan. bakit mo sila sisisihin na maghahanap talaga yan? Oho. Hindi ba nung inopen ko nga yung kauna-unahan sa dami na nag-text sa akin, dahil nakita nga talaga yung napakaraming perang nasa laula na talagang pandarambong talaga. Ilan ba yung nag-text sa akin na halos umuusok yung aking cellphone? Sinabi ko nga doon sa biyayar na nakaharap eh. Nabuti na lang nandito ka, sabi ko. Paano ko sasagutin ito? Sabi ko sa kanya. Ang sabi nila sa akin, Senator, yan po pala ng aming buwis na binabayad, ay dyan lang po pala napupunta. Alam po ba ninyo na dugo at pawis
Pati sipon po kanya. Naku po. Naghalo-halo na. Talaga pong sa kagustuhan lang namin makatulong sa gobyerno, talagang kami po'y nagbabayad talaga naman. Diyan lang pala ginagamit ang buwis namin. Pwede po bang ilaban nyo kami? Aha. Kahit na itong next year, wag na muna po kaming magbayad. Pwede po ba? Nako. Nako, Oo. mabigat po yun. Tapos sabi nung biyaya, Commissioner Lumagi. tama naman po sila sir, sabi niya, hindi ko po sila masisisi. Hindi ko naman ako kinukuha yung opinion mo eh. Ang sinasabi ko, anong isasagot ko sa kanila? Tulungan mo ako sumagot. Aha. Pwede ba wag na silang magbayad next year? Sapagkat nakikita nila kung saan lang napupunta Aha. ang buwis na kanilang. No. Mabigat po yun. O, ba't di ka ako sumagot? Babagsak ang gobyerno pag ako nagbayad ng Hindi, buwis. ayaw niya sumagot. Wala kang may sasagot. Kanya, wala po.